Tila sobrang atat na itong Amerika na piktusan sa ulo itong China. Mula pa noong binomba ng water cannon ang resupply vessel ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Hanggang sa pag-atake sa mga rubber boat ng Navy, at ngayon nga sa pagbangga sa dalawang barko ng Coast Guard na nagdulot ng malaking sira sa mga bahagi nito, ay paulit-ulit umano na nag-offer ng tulong ang Amerika sa Pilipinas, at tinatanong palagi umano ang Pilipinas kung ano ang kailangan nila, at handang-handa umano ang Amerika para sa kanya, ano pa't nais na nilang samahan ang Pilipinas sa mga misyon nito. Palaging binabanggit ng Amerika sa bawat pang-aatake na ito ng China, na ang Mutual Defense Treaty nila sa Pilipinas ay totoo, at nakahanda anumang oras. Ngunit ayon sa ating Department of National Defense, mas malaking problema umano kung haantong sa di na makontrol na sitwasyon ng West Philippine Sea, kaya pipiliin muna umano ng Pilipinas na sarilihin ang pagharap sa China, at iwasang dalhin ang puwersa ng Amerika sa harapan ng China. Ngunit di umano magdadalawang isip ang Pilipinas na i-invoke ang Mutual Defense Treaty kung kailangan na talaga ng panahon, ngunit sa mga kasalukuyan umanong mga pangyayari, ay hindi pa umano sapat ang mga ito, upang i-invoke ng Pilipinas ang kanyang Mutual Defense Treaty sa Amerika. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, ang alinmang armadong pag-atake sa mga sundalo, eroplano at barko mapasibilyan man o militar sa alinman sa dalawang bansa sa loob ng Indo-Pacific region, ay obligado ang alinman sa dalawa na sumaklolo sa isa't isa. Ang desisyon na ito ng Pilipinas, ay nagdulot ng samot-saring reaksyon sa ating mga kababayan. Ang pagbangga at pagharas sa ating mga tropa ay hindi pa ba umano matatawag na pang-aatake. Bagamat ang stratehiya ng gobyerno sa pagharap sa China ay ang mananatiling umanong kalmado, sumunod sa international law, at makipag-alyansa sa mga bansang naniniwala sa ating karapatan sa mga teritoryong ito, ngunit katotohanan ang mga ito ay masasabi nating walang silbi, base sa mga paglalapa ng mga aksyon ng China laban sa atin. May ilang mga defense analysts na naglabas ng kanilang pananaw, na taliwas sa karaniwang sinasagot ng ating gobyerno sa pagtugon sa mga pangharas ng China. Ayon sa ibang mga defense analyst na ito, kailangan ng Pilipinas na magparamdam din ng palaban na aksyon sa bawat ginagawa ng China. Masyado na umanong naging komportable ang China sa pag-abuso sa kahinaan ng Pilipinas. Kung inaalala umano ng Pilipinas na magkaroon ng gyera kapag gumanti ito sa mga pangharas ng China, ay dapat umano nitong gawing halimbawa kung paano pinagtanggol ng Vietnam at Indonesia ang kanilang mga teritoryo, na hindi humantong sa isang digmaan. Ang pagganti gamit ang kakayahan ng ating Coast Guard ay hindi umano magpapalala sa sitwasyon, at hindi ito haantong sa gyera, at lalong hindi ito makakabawas sa tiwala ng mga bansang naniniwala na atin ang mga teritoryong ito at may karapatan tayo dito. Ang pagkumpronte sa China ay maintindihan ito ng international community, dahil matagal na tayo nagpakita ng pagpigil sa sarili. Bagamat maaring tama ang ginagawa ng Pilipinas na wag isali ang Amerika sa mga misyon nito upang maiiwasan ang direktang pagharap ng China at Amerika, ngunit dapat ay hayaan niya ang kanyang sarili, na kumontra sa mga ginagawa ng China laban sa kanya, at gumawa ng matapang na aksyon, upang pigilan ang anumang pambubuli sa kanya.